Sa isang nakakagulat na balita na yumanig sa buong gitnang silangan, muling umatake ang mga militanteng Hamas sa teritoryo ng Israel na may layuning kontrahin at wasakin ang balwarte ni Netanyahu. Kung saan kaninang madaling araw, biglang umugong ang mga sirena ng babala sa mga lungsod ng Ashkelon, Tel Aviv at maging sa kabisera ng Jerusalem, na maraming residente ang nagmadaling tumakbo patungo sa mga bomb shelter habang ang kalangitan ay lumiwanag dahil sa sunod-sunod na pagsabog ng mga rocket na pinakawala ng Hamas. Sa gitna ng rocket attack, agad na gumalaw ang Israeli Defense Forces upang harangin ang mga bomba, na matapos lamang ang ilang minuto mula ng ilunsad ng mga terorista ang kanilang mga pag-atake, ay kita ang mga naglalakihang liwanag sa ere habang pinapasabog ito ng kanilang air defense system. Subalit may ilan pa ring rocket ang tumagos sa depensa at tumama sa ilang gusali na naging dahilan ng pagkasira sa mga tinamaang building. Ayon sa mga eksperto, ito ay isang estratehikong hakbang ng Hamas para ipakita sa mga taga-Gaza at sa internasyonal na komunidad na patuloy nilang nilalabanan ang mga pagsalakay ni Netanyahu na tinitingnan ito ng pamahalaang Israeli bilang isang direktang paghamon sa kanilang lakas. Isang malaking dahilan para paigtingin pa ang mga operasyong militar nila laban sa mga terorista. Matapos ang ilang minutong pambobomba ng Hamas, tumambad sa lungsod ng Ashkelon ang mga durog na bato, sirang gusali at mga nasirang sasakyan na tinamaan ng mga shrapnel mula sa mga sumabog na rocket. Ang mga pambobomba ng mga militante ay nagdulot hindi lamang ng takot, kundi pati na rin ng matinding galit sa pamahalaan ng Israel dahil sa pinsalang iniwan sa kanilang bayan. Ang mga rocket na pinakawalan mula sa Gaza Strip ay nagbigay ng kaunting pinsala sa mga residential area at sa mga pampublikong lugar, na nagresulta sa pagkasugat ng ilang mga Israelita. Dahil dito, agad na gumanti ang militar. Sa loob lamang ng isang oras matapos ang serye ng rocket attacks ng Hamas, nagpakawala ang Israeli Defense Forces ng mga airstrikes na tumama sa iba't ibang target sa loob ng Gaza Strip. Gamit ang mga fighter jets, drones at artillery units, tinarget ng Air Force ang mga rocket launch sites, weapon storage facilities at mga command center ng kilusan. Ayon sa IDF, ito ay bahagi ng kanilang precision retaliation, isang mabilis at matinding tugon na may layuning putulin ang kakayahan ng kalaban na magpakawala ng mga panibagong pag-atake. Sa gitna ng dilim ng gabi, nagliwanag ang kalangitan sa Gaza dahil sa sunod-sunod na pagsabog. Ang tunog ng mga bomba ay umalingaw-ngaw habang ang mga gusali sa ilang bahagi ng rehiyon ay nayanig sa lakas ng impact ng mga missile, na talagang nagwala ng todo ang puwersang Israelita sa mga oras na ito, at hindi sila nagbigay ng kaunting awa sa mga terorista sa kadahilanang nagpakita ito ng kakayahang umatake sa nasasakupang lupain ni Netanyahu at nagbigay ng pagkataranta sa maraming Israelita. Isinabak din ng IDF ang kanilang mga tangke sa operasyon na ito upang wasakin pa at lumpuhin ang mga kuta ng Hamas. Sa timog bahagi ng Gaza, ilang unit ng Armored Division ang umatake na bumayo sa mga posisyon ng mga terorista gamit ang matitinding artillery fire. Sa bawat putok ng tangke, yumanig ang lupa kasabay ng pagguho ng mga estruktura sa loob ng magulong rehiyon na ito. Sa mga footage na inilabas ng militar, makikita ang mga tangke ng Israeli Defense Forces na dahan-dahang sumusulong habang ang paligid ay nababalot ng usok. Ang tunog ng kanilang kanyon ay nagsilbing babala na hindi basta-basta ang gagawing ganti ng Tel Aviv sa mga oras na ito. Ang mga pagsalakay ng Israel na sinamahan ng mga airstrikes at pag-atake gamit ang kanilang mga tangke ay nagresulta sa pagkawasak ng maraming pasilidad sa Gaza. Ayon sa mga ulat, 44 na mga Palestinian ang kumpirmadong tumawid sa kabilang buhay. Kabilang na ang mga sibilyang nadamay sa mga airstrikes na hindi nakaligtas sa mga pambobomba. Marami sa kanila ang miyembro ng organisasyon na hindi pinatakbo ng militar mula sa kanilang mga pinagtataguang lungga at humantong sa kanilang pagkamatay. Sa kabila ng mga operasyon ng IDF, nanatiling matindi ang tensyon at walang katiyakan kung kailan titigil ang digmaang ito, na patuloy na nananawagan ng mundo ng isang pansamantalang ceasefire upang maisalba ang mga natitirang buhay sa Gaza. Ayon sa pinakabagong pahayag ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang digmaan na ito
sa pagitan ng mga militanteng grupo at ng gobyerno ng Israel ay magpapatuloy hanggang sa tuluyang kainin ng lupa ang mga terorista at kung hindi matiyak ang kaligtasan ng kanyang mga mamamayan mula sa banta na dala ng mga grupong ito, na kung hindi papalayain ng Hamas ang mga bihag ay patuloy na sasapitin ng Gaza Strip ang mga nakamamatay na mga bomba ng Tel Aviv. Ang pahayag ni punong ministro ay malinaw na pahiwatig na ang laban na ito ay magiging matagal, mabigat at walang atrasan dahil itutuon ng gobyerno ang buong lakas upang tiyaking ang mga terorista ay hindi na muling makakabalik sa kanilang mga lungga. Para kay Netanyahu, ang seguridad ng kanilang mamamayan ang pinakamahalaga at hindi niya titigilan ang operasyon hanggang sa matamo ang katarungan para sa mga biktimang Israeli na itinumba ng Hamas ng walang kalaban-laban noong October 7, 2023. Samantala, isang confidential document ang natuklasan ni Israel Katz na nagbukas ng isang bagong kabanata sa giyera laban sa Hamas. Ayon sa dokumento, ang mga lider ng organisasyon ay nagmungkahi ng isang kasunduan upang humingi ng $500 million mula sa Iran para tulungan silang wasakin at alisin sa mapa ang buong Israel. Ang pagtuklas sa dokumento ay nagbigay linaw sa tunay na layunin ng kilusan, pati na rin sa matagal na nitong ugnayan sa Iran, isang bansang kilalang taga-suporta ng mga militanteng grupo sa rehiyon. Ayon sa mga analyst, isiniwalat ng dokumento ang malalim na koneksyon ng Hamas sa mga pundong nagmumula sa mga bansang kontra sa Israel. Ang malaking halagang ito ay nakatakdang gamitin para palakasin ang kanilang mga operasyon at palawakin ang kanilang military assets. Kabilang dito ang pagbili ng mga bagong armas at rocket, pati na rin ang pag-secure sa mga underground tunnel networks na ginagamit sa kanilang mga pag-atake laban sa militar ni Netanyahu. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang mga Israeli official na ang natuklasang impormasyon ay magsisilbing batayan sa kanilang mga susunod na hakbang laban sa mga militante at magsisilbi rin ito bilang isang mabisang sandata upang hadlangan ang mga operasyon ng Hamas sa Gaza at sa iba pang bahagi ng rehiyon. Kaya sa mga susunod na araw, asahan pa ang matinding pambobomba ng IDF matapos ang mga natuklasang impormasyon tungkol sa ugnayan ng Hamas at Iran dahil ang gobyerno ni Netanyahu ay magpapatuloy sa kanilang agresibong airstrikes upang wasakin ang mga terorista at tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga rocket attack ng mga alagad ni Khamenei na naglalayong maghasik ng lagim sa teritoryo ng mga Israeli? At ano sa tingin mo ang agarang ganti ng IDF laban sa kanilang mga kaaway sa Gaza na ang digmaan ay mas lalo pang titindi sa mga susunod na araw dahil sa natuklasan ni Katz ang paghingi ng tulong ng mga militante sa Iran para alisin sa mapa ang kanilang bayan? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Isyu sa bayan, digmaan sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro attacks. Kahit anong mangyari tayo'y handa, dahil dito sa channel wala kang duda. Mahalagang balita, di ka mag-iisa, anumang oras, saan ka man. Balitang malinaw, walang iwanan, mahalagang balita, tinig ng bayan.